Kung nagkakaroon man ng paghihigpit sa Temporary Foreign Workers Program sa Canada, meron namang isang PR program or Permanent Residency Program na nagbukas. Ito ay sa province of Manitoba. Tinatawag po ito na West Central Manitoba Immigration Initiatives. Ito ay pagtugon sa labor needs sa rural areas ng Manitoba. At ayon kay Labor and Immigration Minister Malaya Marcelino, ito ay tungo sa paglago ng ekonomiya ng West Central Rural Area ng Manitoba. At alam ba ninyo na si Minister Malaya Marcelino ay isang Filipino-Canadian? O, di ba nakaka-proud naman? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, guys. Particularly ay ang programang ito na bagong-bago. Kaya stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back sa Ate Menchi po muli ito, and today another topic about Canada. Kung gusto niyo po ang ganitong mga paksa, please consider subscribing to Menchi's Philcan Life sa ating channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life, and you can join and be a member of this channel. Gusto ko nang pasalamatan ng ating mga supportive na channel members. Thank you kay Erwan Villanueva, Crystal Snow, Thriving Mom Advisor, Johnson Pangilinan, kay Corazon Bineneg, G.View, Imelda Leal, kay Nani, Pecto H, kay Nanette Lapira, Joy, Gabriel X, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Jen C, Neri Castro, Marciano, and Nimpa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. At ngayon, diretso na tayo sa ating topic, guys. Let's go. O diba, kung nagkakahigpitan nga sa mga temporary foreign workers, uuwi yung iba na matatapos ang kontrata, hindi marirenew, at aking ina-advise nga na tuklasin ninyo ang mga PR program sapagkat ngayon may isang nagbukas na naman po na PR program dito sa Canada in the province of Manitoba. Ka-announce lang, guys, noong November 15 of this year, nung 2 weeks ago lamang, no? At ngayon, akin nang binasa-basa para maibalita ko sa inyo ang kabuuan nito. Ito ay tatawagin na West Central Manitoba Immigration Initiatives for Skilled Workers. Okay, guys. Pero kanina binanggit ko sa inyo ang isang Filipino-Canadian na siya po ang Labor and Immigration Minister ng Manitoba. Walang iba kundi si Honorable Malaya Marcelino. O, diba? Ang mga Pilipino po sa Canada ay hindi lamang po tayo basta ordinaryong worker. Marami po ang mga nagtagumpay na at nagtatagumpay pa rin dito sa Canada. Katulad po ng pamilya Marcelino. Binasa ko po yung kanilang history ng pagpunta rito. Matagal na po sila dito. Ang mother ni Malaya ay dati pong member of Manitoba Assembly din. Manitoba Legislative Assembly. Yun po ay si Honorable Flor Marcelino na siya ay ilang beses na naglingkod bilang member of Assembly din. At meron pa siyang may isa pang uncle si Malaya, si Ted Marcelino, na nasa Assembly din po ng Manitoba, ng province of Manitoba. At ngayon ay siya naman si Malaya. O diba? Kaya sabi nga natin nakaka-proud ang mga Pilipino everywhere here in Canada. Si Malaya po ay isang member of the Manitoba Legislative Assembly, at dito kasi ang ginagawa pong mga ministers ay yung nasa Assembly din. Siya ay na-assign bilang isang minister. Labor and Immigration Minister. O, diba? Ang galing, no? Okay. Now, let's go to the program. Ito po ay pagpapalawak ng paglago ng ekonomiya ng Manitoba. So, this is in rural communities. Asan po ba ang Manitoba? Ayan, tingnan natin muna. Ang Manitoba po ay narito sa lugar na ito ng Canada. Tingnan nyo, guys. Kapitbahay niya ang Ontario at ang Saskatchewan. Yan. At nasaan naman po ba ang West Central Manitoba? Yan po ay andito sa malapit sa bahagi ng Saskatchewan. Ayan, guys, no? At mamaya isa-isahin ko sa inyo yung pangalan po ng mga municipalities na involved sa programang ito. Bilang overview natin sa programang ito po ay isang PR program, Provincial Nominee Program po. PNP, Manitoba Provincial Nominee Program. Pero ito ay bago, karagdagan sa mga dati na PNP ng Manitoba. This will run for 3 years. Pansamantala, yan po ang sinabi nila, is a pilot program for 3 years.
At kung kayo ay interesadong manirahan sa rural areas, pwede po kayong mag-apply dito. At pwede nyong basahin ang kabuuan ng programa. Nasa online na po yan, nasa website na po ng Manitoba. Gusto ko lang i-relay sa inyo guys, okay? But you yourself can do your own homework by reading everything that's written sa kanila pong website. Okay guys, yan. Why immigrate to West Central Manitoba? Ayun. At ano bang meron doon sa Central Manitoba na yan? Sa mga bayan pong babanggitin natin, ang Municipality of Russell Binscard, ang RM of Riding Mountain West, Rural Municipality of Yellowhead, Rossburn Municipality, Municipality of Roblin, Prairie View Municipality, Rural Municipality of Ellis Archie, at kapartner po nila ang Indigenous Community ng Gambler First Nation. Ito pong lugar na ito, mga binanggit po nating bayan, ang mga trabaho po dito, meron silang farming, meron silang mining, mga recreational opportunities, mga amenities, mga nature, at iba pa. Ang sabi po, Manitoba has agreed to an immigration initiative to address the region's urgent, short, and long-term labor needs demonstrated by the employers. Tinatawag din ito nila guys na Pilot Immigrate Initiative or Immigrate. Yun. Yung IMI and then great, as in great. Ayan. Sa madaling sabi, you will immigrate to Manitoba. Una sa lahat, ay tingnan natin po kung kayo ay eligible, no? Meron pong list of in-demand jobs ang Manitoba. So, tingnan natin guys muna kung kayo ay kasama sa mga in-demand jobs in Manitoba. Ito po, tingnan natin. Nasa website din po nila yan. Kung ang occupation ninyo ay kasama sa nandito po, then you can apply to this program. Ang West Central Manitoba Immigration Initiatives po, or ang WCMII, ay isang support program for those who will apply for permanent residency in Manitoba through the Manitoba Provincial Nominee Program or PNP. If an applicant is not able to qualify on their own to apply to the Manitoba PNP, for example, with the support letter of a friend or a family member, they can apply to our initiative for a support letter. Kung wala raw po kayong kamag-anak or kaibigan na magbibigay sa inyo ng support letter, okay lang, pwede kayong mag-apply pa rin dito sa programang ito. At sila ang magbibigay ng suporta sa inyo. So guys, maganda sa Manitoba yung meron kang friend or family na magbibigay sa inyo ng support kasi may point ka doon. Okay? Now let's go to the eligibility. Sino ang pwedeng mag-apply? There are some criteria. Kailangan po ay ang edad is from 21 to 45. Bakit? Pwede naman lampas 45. Huwag muna kayong mawalan ng pag-asa. 21 to 25 applicants ay mas mataas po ang points. No? Over the age of 45 may also be considered. Only if the minimum Manitoba PNP required score of 60 point is met. Ayan. Kasi ang required po at least ay 60 points. Ngayon, kung kayo ay 45 na, mababa na ang score. Meron pa ba o zero na? Mas bata-bata po, mas mataas ang points, no? Okay, number 2 requirement is education. At least to a 1-year post-secondary education or training program leading to a diploma, a degree, or other higher education. At least daw po ay 1-year post-secondary education. At kailangan ipa-assess ninyo yan po. Pag kayo nag-a-apply guys sa isang PR program, kailangan nyo ng assessment, Educational Credential Assessment. It could be WES o IQAS at iba pang mga assessing bodies. Work experience, minimum of 2 years full-time work experience in the past 5 years in declared intended occupation included in the Immigrant Labor Market Survey 2023 Consolidated Report. Language, kailangan ay kayo ay nakakuha na ng English test. IELTS man yan, CELPIP, or Pearson test.
Ito po ang magkakaiba guys ang requirements sa English language test. Kung ikaw ay tier 0 and 1, ang iyo dapat na English level ay CLB 7. Yan, sa tier 0 and 1. Samantala, sa category po ng tier 2 and 3, kailangan ay CLB 5 ang iyong English test, ang iyong result. At sa tier 4 and 5, ay pwede na ang CLB 4 or higher. Yun yung minimum or higher. Settlement funds. Uy, kailangan ng settlement funds. Makinig muna kayo guys. Huwag kayo masyado dyan excited, okay? Settlement funds. Applicants selected based on Immigrant Labor Market Survey 2023 are required to meet 50% lang ng Low Income Cut-Off or LICO. Ano po yung LICO? Ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Kalahati lang daw po ng nakasulat dyan. And this is a rural area. Ang sabi po rito, kung darating kayo na hindi kayo naghanap muna ng trabaho, pagdating ninyo ay aasistihan kayo ng mga communities para mahanapan kayo ng trabaho or para makapag-apply kayo sa mga trabahong open. Yun. So, pwedeng dumating kayo doon nang wala pa kayong trabaho kung kayo nakapasa. At pwede rin naman kayong nakahanap na ng trabaho, maybe through online or kung paano nyo hinanap ang trabaho. Pero kung meron kayong kamag-anak o kaibigan doon, mas maganda. Kaunting paliwanag pa. Ang sabi rito, Skilled Worker Program Application Process. Step 1, determine if you are qualified for this program. Okay? At meron po kasing mga point system din dito. And then number 2, pag alam nyo kayo qualified na, mag-apply na kayo. Kung kayo ay mapipili, you will be given a support letter and an invitation for the exploratory visit. Ayun, merong exploratory visit. Pwede ka raw mag-visit muna sa Manitoba. Guys, this is open for those who are inside Canada and for those who are outside Canada. Once you are pulled from the Manitoba PNP Expression of Interest or EOI, you can apply online for MPNP. Ayun. So, yung palang unang apply ninyo guys ay parang expression of interest. At doon sa expression of interest, may point system na yun guys. No? Kailangan may point na kayo sa inyong age, sa inyong education, at saka sa English test. After you are reviewed by Manitoba PNP, it is determined that you meet all the minimum qualifications of the PNP. You will be given a nomination letter from the Manitoba PNP. Number 7, using this nomination letter, you can apply to the federal processing whether or not you also have a Federal Express Entry profile. Kahit wala kang Express Entry profile, pag napili ka nila dito, pwede ka nang mag-submit ng application for PR sa federal government. Ayun po, no? And number 8, Citizenship and Immigration Canada will do a further review, including medical and criminal record check. And number 9, once you receive the permanent residency visa, you can make arrangements for you and your family to move to West Central Manitoba. At meron akong binasa guys dito ng mga question and answer forum. At sinasabi doon na may mga paraan, may mga support sila sa pagpunta nyo doon, yung paghahanap ng tirahan, yung mga pag-filing ng inyong mga tax, ng mga papeles ninyo pag kayo ay dumating na sa Manitoba. Pwede nyo nang i-click guys yung apply now. Oh. Pwede nyo nang unti-untiing applyan ito, fill upan. Ang dali lang po. Ayan lang guys. Oh. Mga surname, mga pangalan, at saka mga kung ano-ano, mga information about yourself. No? Tapos next, yung education. Ayan o. Fill upan po ninyo yung mga yan. Hanggang sa makarating kayo sa dulo. Sa pinakadulo, nakalagay po ay submit. Submit your application. Kung nagustuhan nyo guys ang ating topic, you may subscribe to my channel, Menches Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menches Philcan Life and you can join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members! Thank you kay Erwan Villanueva, Crystal Snow, Thriving Mom Advisor, Johnson Pangilinan, kay Corazon Bineneg, G. View, Imelda Leal, kay Nani Pecto H,
kay Nanette Lapira, Joy, Gabriel X, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Jen C, Neri Castro, Marciano, and Nimpa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. And that's it for now. Si Ate Menchie po ito nagpapaalam na from Toronto. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod. Bye!